everyone, mga ka-career. Good afternoon, everyone. So right now, nandito tayo ngayon sa Pasig Museum because we are celebrating the Araw ng Pasig. So meron silang tour tonight, no, para libutin yung mga heritage place dito sa Pasig City. So samahan nyo ko guys para libutin natin ngayong gabi yung sa walk tour na to sa kabuuan ng mga heritage place here at Pasig City. Tara, samahan nyo ko. Ilaw at paalala, a night heritage tour of Pasig. So para na po, official po na buksan ang ating programa po ngayong gabi. Tawagin ko po si Sir Patrick Lanjano, head po ng ating Pasig City Cultural Affairs and Tourism Office. Magandang umaga po magandang gabi po sa ating lahat. No? So, ito pong tour na gagawin natin ay siguro mga pang kung 12 o 14 times ang ginagawa ng Cultural Affairs for the year 2025 pa lang. So, kasi nilatsyan na natin yung during Heritage Month yung ating celebration. Pero bakit gabi ito ginawa ngayon? Madalas yung tour natin, mga namin ginagawa. So para maiba, makita natin yung gano'n sa Pasig pagka alas 7 na ng gabi onwards. So, and besides, mas may enjoy kasi natin yung Pasig Revolving Tower pagka gabi natin ito inakyat. So mamaya din po kayo mag-dinner. So meron lang tayong food box na available para ma-experience ko yun. Ba't ba siya revolving tower? So baka nagtatanong yung mga kabataan. Pero nakikita, hindi naman umiikot yung building. Sunod sa revolving tower. So, ang Cultural Affairs and Tourism Office po ay patuloy na nangangarap na maabot natin ang maraming Pasigueño na sana, no, dumating yung panahon, kapag may turista dito, kahit sinong tanungin na taga-Pasig, alam kung ano yung kwento ng ating kasaysayan. Para sa amin, yun po yung pinakamahalaga, no, pinaka-importanting bagay. Trabaho namin ay mag-share na kailangan mas maraming kaming ma-reach out sa mga kababayan natin Pasigueño. Yung mga parang, kagawad kaya ito, yung kagawad sa barangay Maybunga, in-invite din namin yung mga committee chair ng Culture and Tourism sa kada barangay. Sabi namin kasi mahirap naman na may magtatanong sa barangay natin tapos walang sasagot kung ano yung kwento ng Pasig. So, hindi perfecto, no? Hindi naman to may nag-comment pa nga, paggabi niyo lang pinos, tapos ang bilis lang. Kasi pagka mahaba po yung preparasyon, marami pang, alam niyo naman, 2 araw, teka na, may lakad na pala ako. Unlike nung kagabi ko pinos, excited yan ngayong araw. Kaya tama po, marami tayo ngayon na dumating ngayong gabi. So, para i-welcome tayo formally at simulan na natin yung ating pag-ikot. No? Pero bago lahat, siyempre magpapasalamat tayo sa ating mga kasama mula sa Cultural Affairs and Tourism Office. Palakpakan naman po natin. Siyempre, meron po kaming partner no organization dito kung saan din ako ay personal na kabilang ang Kabataang Tambuli ng Pasig, of course, headed by Kiko and Sir Jared Echavarria. So, makakasama rin tayo. May take 2 ito, may gasto 2 ito, pero kasama siya sa celebration din ng Araw ng Pasig. So, to formally welcome us, and of course, para iikot tayo, nasan ba ang bahay tayo? Conception Mansion. Wow. Conception Mansion. Para iikot tayo sa isang mansyon. Para iba ngayon na nakapasok sa isang mansyon. No? Ang ating Pasig City Museum. Tinatawagan ko po ang aming pinuno mula sa Pasig City Museum. Of course, no other than Ma'am Ana. Maligayang pagdating po sa aming museo ng Lungsod ng Pasig at magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpunta kahit alam po namin na medyo hindi maging yung panahon biglang umulan at nandito pa rin po tayo para ituloy itong tour na to. Na sabi nga ni Sir Pat ay kauna-unahan namin actually ito ginawa in partnership po ng ATP. So, para di na rin po tayo magtagal, kukwento ko na lang po kung nasaan po tayo ngayon. So, ito ay ang dating mansyon ng Concepcion. So, familiar po ba kayo sa bahay na to? Baka may mga nagre-relax dyan na nakakaalala na kung ano to dati. So, ang bahay po na ito ay pamamuri-ari po ni Fortunato Concepcion at ang kanyang asawa na si Victoria. Noon po ay ito ay ginawa sa arkitekto pong Neo Castillan noong 1937. Fortunately po, hindi na naabutan
ni Victoria itong bahay na natapos na nagawa. Mamaya po makikita niyo po sila sa loob. Parang tahimik na to. Mamaya po i-welcome po nila talaga tayo. Promise po. Buhay na buhay po sila. Okay po. So, tapos po nun, nabili ng lokal na pamahalaan noong 1980s at ginawa pong library and museum. So, mangilan-ngilan pa rin po ang nakakarinig ako hanggang ngayon na ito daw ay library. So, ngayon po, para sa kaalaman po ng lahat, ito po ay museo na lamang po. Dahil noong taong 2000 ay nalipat po ang library, malapit po dun sa Pasig Elementary School na po. At ito nga po ay naging museo full-blown po. So 2008, nakategorize po ito as a local history museum. Yun po yung unang renovation niya. And then, ito pong March 2025, dumaan po siya sa pangatlo na po yun actually, na renovation po. At ito po, makikita na natin po kung ano po yung mga pagbabago. So, meron po kaming guide na magtutour po sa inyo, si Patrick. So, siguro, bigay ko na yung floor sa kanya para malaman lang po yung konting mga regulasyon at makita na po natin yung may-ari ng bahay. Kayo po, so magandang gabi po ulit. You're welcome. To learn about the history, of course, about the Pasig City Museum. So what do we expect here in Pasig City Museum? Of course, we have the arts, history, culture here in Pasig, na kailangan, dapat alam rin natin, So by the way, I'm Pat, one of the museum guide here in Pasig City Museum, So again, mabuhay and welcome sa Kanungan ng Kasaysayan at Karunungan. Ito po ang Museo ng Lungsod ng Pasig. So I have 3 major rules na po upon entering the historical mansion. First, number 1, we can do photography. Hindi naman po tayo maramot po doon, but without flash, okay? Strictly no video recording po. And number 2, do not lean sa mga wall. Alam ko po, medyo masikip po tayo ngayon, medyo makipot po, Ito sasabihin ko, medyo makipot po, but hopefully magkasya po tayo at huwag po natin masira ang establishment, So do not lean po sa walls. And of course, number 3, as we enter, careful na lang po, ma'am, sir, careful na lang po sa mga walls po natin. Tuloy lang po. Okay. Sige po, pasok pa po. Okay. Tuloy pa po. Sige po, pasok pa po. Para po makapasok rin po yun sa likodan po. Sige, pasok lang. Medyo makipang po talaga pa sa inyo. Ayan, so, linig po ba ako sa likod? Ayan, so I hope you still have the energy, na makinig po sa medyo makipot lang po talaga yung museum po natin po. So, right there po kanina, nadaanan po natin is the fighting of the British po, So, I know a lot of us hindi po familiar sa British, tayo lang daw po ay sinakop ng Spanish, American, and Japanese, Tayo ay sinakop rin po ng mga British, from Great Britain, Pero sila po ay tumagal lamang ng 3 to 5 years, 1700s. So ang kwentong Pasig po, ang mga British daw po ay kinuha ang kampana ng simbahan at tinunaw ito laban sa mga Pasigueño. Bakit kinuha ang kampana ng simbahan? Dahil po ang kampana ng simbahan nung araw po ay nagsisilbing alarm po sa society. This is to shut down the society upang to declare a war po na hindi alam ng mga tao na susugod po sila. Ayan po, so yun po ang kwentong British. So to cut a long story short, tayo po ay nanalo sa laban sa mga British po, At meron na rin po tayong tinatawag na mga mestizo. Ayan, baka yung mga mestizo po dito. Ang mestizo po ay mga nalahian na po, ang mga Pinoy na nalahian na po ng mga, of course, ng Spanish, Chinese, and British po, So, ayun po. Kung may mestizo po tayong tinatawag, meron din po tayong naturales. So, when you say naturales, yun po ay pure Filipino. So, dito naman po sa Pasig at the Heart of Revolution, tayo po ay nangarap na po para sa kalayaan natin laban sa mga Espanyol. So, ang panahon na yan, ang mga 300 katipunero po ay tinipon sa Maynila down to Bahay Cuago. Ang Bahay Cuago po, just to visualize, this is the Bahay Cuago. Ito po ay mabato, malapit sa ilog, isang kuweba, upang pagplanuhan o pagmitingan ang isang malawakang revolusyon galing sa laban sa Espanyol. So,
nung panahon na po na yon, sa Bahay Quago po ay umuulan. So malapit nga po sa ilog ito, tumataas ang level ng water at may isang katipunero nag-suggest po na doon na lamang po natin ituloy ang pagpupulong po sa bahay ng aming general na si Valentin Cruz. So to answer your question, who is Valentin Cruz? Valentin Cruz po is the general ng mga katipunero dito po sa Pasig po. Kasama si Andres Bonifacio po. So may nangyaring pagpupulong o tinatawag po nating Assemblea Magna. So tara po. So guys, maraming information but I hope that I get all the information sinasabi dito guys. Pero okay lang. So try natin kasi bawal talaga mag-beach. Okay po. Ayan, pasensya na po. Medyo mag-ipon po tayo, no? Ayan. Tuloy lang po. But hopefully next time, i-tour po namin kayo, no? Na hindi po makipot, no? So, punta lang po kayo sa Pasig City Museum. Okay. Sige po, pasok pa po. Ayan, pasensya na po. Ayan. Ma'am, pwede po kayong umupo. Parang kasama po kayo sa meeting. Para naman nga ako kasama. Ayan po. Yun po talaga yung Okay. Ayan. So, welcome to Assemblea Magna o isang malaking pagpupulo. Assemblea Magna po o isang malaking pagpupulo. Bakit may Assemblea Magna? Dahil po pinagpaplanuhan na po nila ang malawakang revolusyon upang makalaya tayo sa kamay ng mga Espanyol. So just to visualize yung bahay ni Valentin Cruz, ayan po, nasa likuran niyo po. Sir, ayan. So the sketch of bahay ni Valentin Cruz na situated sa San Nicolas. Ayan, so ang Assemblea Magna po ay ito po, nasa gitna po si Andres Bonifacio, si Dr. Pio Valenzuela, ang ating General, Valentin Cruz, Emilio Jacinto, Emilio Aguinaldo. So, sinabi po ni Andres Bonifacio na Dr. Pio Valenzuela, pumunta ka ng Dapitan, sabihan mo si Rizal sa isang malawakang revolusyon. At pumunta naman po si Dr. Pio Valenzuela kasama ang bulag na bata upang ipa-check up daw po kay Dr. Jose Rizal sa Dapitan. No? Kumbaga, nag-serve as a ticket para makapasok po siya sa Dapitan. Since yun nga po, nakatulong na po si Dr. Jose Rizal during that time. Ngayon, nag-usap sila. The main objectives po is to inform Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal po ay hindi pumayag sa kadahilan ng hello. Ayan, mabuhay once again. Welcome to Pasig City Museum. So, sa kadahilan ng pong hindi pumayag si Dr. Jose Rizal dahil po nakikita niya na ang katipunan nung araw ay hindi pa po ready. Dahil po sa kawalan ng mga, sa kakulangan ng mga armas, sa kakulangang pinansyal upang makalaban sa mga Espanyol. Pero hindi man po siya pumayag na ituloy ang malawakang revolusyon, ngunit sinabi niya, mag-iingat lamang kayo. So if we have the meetings, the planning, no, pagpupulo, of course we have the execution. So tara na po. Ayan. Mga katipunero dito sa Pasig. Ayan. Sige po, pasok po tayo. Once again, welcome to Pasig City Museum po, no? So, I hope you guys will enjoy our tour, no? And I hope may energy pa rin po kayo dahil first station pa lang po natin ito sa ating night tour. Ayan. Ayan guys, may mga mababasa ka dito right. Okay. So, welcome to the Sabado sa Pasig, no? Ay, ito po ang area po na ito dahil hindi po tayo kasya dito. Ito po ang Nagsabado sa Pasig, no? Ang kwentong Nagsabado sa Pasig po, ito po ang execution ng Assemblea Magna na naganap po, no? Bakit Nagsabado? Pwede namang Naglunes, Nagbiyernes, Naglinggo. Ang kwento po dyan kung bakit tinawag po na Nagsabado sa Pasig dahil po naganap po ang labanan po nung Friday midnight. At natapos po ito nung Nagsabado na po. That's why we call it Nagsabado sa Pasig. So ang kwento po niyan, ang mga katipunero po, no, halos 2,000 to 3,000 katipuneros po ang sumugod po sa simbahan. So una po nilang inatake po ang isang tribunal de mestizo po, bahay ng mga mestizo po. So doon po sila unang
doon po nila unang sinabotage dahil nandun nga po ang mga armas na mga Spanish colonizers po natin. Bakit nila sinabotage yun? Unang sinabotage dahil po sa kadahilan sabi nga po ni Rizal, hindi niya po nakikita ready ang katipunan dahil po sa kakulangan sa armas. Yun po ang sagot doon. At pagkatapos po nilang masugod ang Tribunal de Mestizo o kung saan nakalagay yung mga armas ng Espanyol, sumugod po sila sa simbahan. Bakit po kaya sa simbahan? May makakapagsagot po ba kung bakit po sa simbahan? Para daw po humingi ng tawad, pwede rin po. Ayan, so to cut the silence, no, sumugod po sila sa simbahan dahil po andun po ang mga praile at pura na namumuno po nung araw. Wala po tayong government, only yung praile at pura po na nakatira sa simbahan ang nag-ruling sa society po natin. So doon po ang kuta ng mga Espanyol. So to cut a long story short, once again, tayo po ay nanalo po sa laban ng nagsabado sa Pasig. Ayan. So, dito naman po tayo sa second wave. So, pasok po tayo, guys. Ayan, pasok lang po. Ayan, tuloy po kayo. Tuloy po kayo sa Concepcion Mansion. Welcome na welcome po kayo. Ayan, sige, pasok po tayo. Ayan. So, kung makakapunta po kayo dito sa Pasig City Museum, no, na hindi po tayo puno, you can take pictures here like this one and tag us on our social media accounts, on our Instagram account, Pasig Museo PH, and of course, our Facebook account, Pasig Museo po. Ayan. So, pwede po kayo mag-story po dyan sa mga IG po ninyo, stories po ninyo. Ayan. So, welcome here to the second wave of foreign invasion po. Of course, we also underwent to the American colonizers. Diba? Hindi rin talaga nagpakabog ang mga Amerikano. No? Nanakop rin talaga sila. So, ito ang kwentong Pasig lamang po. No? So, of course, American colonizer really introduced to us the commercialization po. No? Hindi po nila tayo pinahirapan. Sila po ang nag-introduce sa atin ng power of government. Ayan. So, nagkaroon na rin po tayo ng hospitals, schools, and many more. Some infrastructures, wheels din po, industrial revolutions, machinery, and many more. So, American colonizer really introduced us a better society, a better Philippines, no? Pero, syempre, hindi tayo papayag dahil bansa natin ito, di ba? So, we also have the first Municipal Council of Pasig served from 1902 to 1904, headed by Don Felipe Benicio Gomez po. So, ito po ang ating unang mayor. Ayan. Council President pa po ang tawag sa kanya. Municipal Council President po ang tawag nung araw po. So, nagkaroon na rin po tayo ng census, kung makikita po ninyo. Of course, the wheels. Ayan, nagkaroon na rin po tayo ng Manila Railroad, mga tren. Ayan po, you can take pictures by the way. So, ito pong mga nails na to, opako, ay nakita po ito sa near Pasig Cathedral po. Ayan. So, if you guys are wondering bakit nasira o nawala ang Riles po, malapit po sa simbahan, later on we will tackle po. Ayan. Pero I think di tayo kasya, no? So, introduce ko na lang din. Habang nandito po ang mga Amerikano po, no, during December 8, 1941 po, the Feast of Immaculate Conception po, habang nag-celebrate po tayo po ay binomba ng mga Japanese troops, no, ng mga Hapones po. At dahil po doon po nasira ang Riles po natin. At hindi na rin po naibalik. That's why ang mga matatandang Pasigenyo po, mga lola at lolo po natin, wala pong birth certificate. Sa kadahilan lang nasira din daw po ang PSA during that time. Kamakapansin niyo rin po, mga late registered po sila. At kung nasira po ang Riles po, ito po ang Riles sa tapat mismo ng simbahan. Bakit po kaya buo ang bahay? Sa tingin niyo po. Bakit buo? Kasi dapat pinasabog rin nila kasi binomba nila ang simbahan. Ang mga kung ano. And this one naman po is the Bitukang Manok. Bakit po Bitukang Manok? Bitukang Manok 6 Antonio Avenue, and we are here down to Barangay Pinagbuhatan po. Ayan. And by the way, ito pong simutya ay hindi po siya ay gawa po sa plaster of Paris, so bawal po natin siyang hawakan dahil Manila po. Siya po ay bino po, hindi po yung sculpture. Okay. So as time goes by as well, marami na rin pong version, nagkaroon na rin po ng movies, songs, paintings about Mutya ng Pasig po. So tara po.
Sige po, tuloy po kayo. Ayan, sige, hanggang dito na lang po muna, okay? Hanggang dito lang po muna. Sige po, pasok. Ma'am, sige po, pasok po. Ayan, sige po. Let's wait for the others po, no? Okay, welcome here to the journey to cityhood, no? So of course, Pasig City is aiming for a better city, not just for a good governance as well. Kung yung makita niyo pong aerial shot po, yan po ay Ortigas Center aerial shot po. Ito po dito. Of course, as time goes by, nagkakaroon po tayo ng infrastructures, malls, and buildings, hospitals, new schools, universities, and such po, which is situated here in Pasig. Dito na po sa kabila, makikita niyo po ang glimpse of the future. This is just to visualize na may plano po ang gobyerno po dito sa Pasig. Oh, wala na. ang ating pananampalataya. Diba? So sa may bunga, sila ay naglanding ng January, diba? Ng January, kapistahan ni San Sebastian. Ngayon, napansin nila ang pinagbuhatan, bahain, no? Hanggang ngayon naman siguro, medyo may problema rin sila ngayon. Lalo pag mataas ang ilog, ang look, o malakas ang ulan. Kaya ang sinabi ng mga matatandang Pasigenyo, mula pinagbuhatan, ay binuhat nila ang simbahan at ang pananampalataya dito sa Malinaw, kung saan nakatirik ngayon ang ating katedral. Ngayon, bakit Malinaw ang tawag dito sa barangay na ito? Alam nyo, itong lugar na ito, it is a crossroad of 3 waterways. Doon ay ang Marikina, di ba? Ilog Marikina. Dito ay ang Ilog Pasig. At doon naman, kung tawagin, ay ang Rio de Pasig o ang Bitukang Manok. In short, para siyang delta. At sa lugar na ito, geographically speaking, maraming balon. At ang balon dito ay malinis sapagkat tatlong ilog ang nakapaligid rito. Kaya ang palaging tawag dito ay pagpunta ka doon sa lugar na yon na malinaw ang tubig. Ito na yon, malinaw. Okay? Gets? Yes. Okay. So, alam nyo, ang founder ng simbahan na ito ay isang Agustino. Pero ngayon, diocesan na siya. Pero ang natitirang alaala ng pagiging Agustino nito ay ang puso ni San Agustin. Diba? Yan ay bilang pagbibigay pugay sa mga Agustinong nagbigay ng pananampalataya dito. And you know, Agustinians are prolific founders and builders of the church. Most of our churches in the Philippines were built by Agustinians. Not only in Luzon, not only in Visayas, but also in Mindanao. Because they are the ones who accompanied the conquistadors. No? Sila ang kasama ni Miguel Lopez de Legazpi nung sila ay naglanding dito noong 1565. No? And then after 6 years, may nagsabi, may nagchismi sa kanya na sa norte ng Cebu, mayroong dakilang bayan doon na palaging katrade ng China. At yun yung Maynila ngayon. At from there, nakita tayo ng mga Kastila. Okay? So dito tayo muna, Alvaro. Kaya tayo lumapit. Sorry, nalimutan ko yung pangalan, pero nakasulat doon kasi yung pangalan niya. Ngayon, ano ang katangi-tangi kay Fraile Alonso de Alvaro?
Siya ay kasama ni Villalobos sa unang ekspedisyon sa Pilipinas. At si Villalobos ang nagpangalan sa kapuluan natin bilang Islas Pilipinas, no? Bilang pagbibigay pugay kay Felipe de Asturias na naging Philip II, no? So si Alonso de Alvaro ay hindi lamang basta-basta praile. Isa siya sa 5 praileng unang nakaikot ng buong mundo. At hindi lang Pasig ang kanyang finound. Marami rin siyang mga na-found na mga simbahan sa ligid ng Maynila. Okay, pasok po tayo. Sorry. May mga nagsisimba pa guys, pero konti lang. Then pumasok na tayo sa loob ng simbahan. So, Okay, dito muna tayo. Okay. So, nakikita nyo na welcome sa pusod ng ating simbahan. No? Si Kuya Louie ay dito nagsuserve. Minsan makasama kami mag-serve niyan. Ayan, so ito po ang mahal na imahe ng patrona ng Immaculada Concepcion. Di ba sinasabi ko sa inyo, nawawala na yung talagang ancient image natin. Kasi alam nyo, nakakalungkot. Nung nagpunta rito ang mga Amerikano, kinuha nga nila lahat, pati yung mga libro natin ng patay, kasal at binyag. Kaya kung makikita nyo sa archives ng ating simbahan, ang pinakamatanda nating libro ng patay, kasal at binyag ay 1901. No? Wala na yung mga luma nating libro. No? At ang masama pa nun, si Reverendo Padre Patricio Calderon ay kailangan pang makaawa sa Arsobispo ng Maynila. Noong panahon na yon ay si Archbishop Nozaleda. Nagmamakaawa siya na kung pupwede, mamagitan na siya at paalisin na yung mga Amerikano dito sapagkat kung sila ay magtatagal pa rito, wala nang matitira na maringal dito sa loob ng simbahan. Noong 2008, no, siya ay canonically crowned image. No? Yan, pasagahan lang natin ng konti. Ang tawag dito ay Hardin ni Padre Blanco. Si Padre Blanco ay isang Agustino din at siya ay kilala bilang one of the foremost botanists in the Philippines. Siya ay nanilibihan dito sa Pasig bilang isang pari at yung Pasig Catholic College ngayon, a portion of that used to be his garden. And ang isa sa mga katukpasan niyang bulaklak dito sa Pasig, alam niyo kung ano? Gumamela. Diba? Dito sa Pasig niya una nakita yon. At si Padre Blanco ay hindi lang kilala dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pasig, kung hindi sa buong Pilipinas, especially at lalo na sa halamang gamot. Siya ay herbal na, di ba? Noong panahon na yun. Kaya malaking karangalan sa atin na minsan sa isang kasaysayan ng bayan ng Pasig, merong isang Padre Blanco na nanahan sa atin. Ito naman yung mga lumang kampana ng ating simbahan. Hindi ito yung mga kampana na ng 1500s pa or 1600s kasi as I told you, most of them, if not all, were stolen by the British and made to be cannonballs. So ito na lang mga 1800s na yan, 1700s. Okay? So, papasok na tayo sa loob ng museo. So, tapos na tayo sa church, guys. So, right now, papasok tayo ng museum. Another museum. Pero this museum is beside the church. Nagkakaiba siyang amoy. Kasi amoy luma. Yan. Parang amoy asupre.
pagpasok mo sa loob mabango. Pasok po muna. Ayan. Ang lamig dito, guys. Recorded lang po yan ha, dito live. Okay. Pasok po tayo. Magnificat. Ayan. Lahat ba halos nandito na? Okay. So welcome sa Museo Diocesano de Pasig. So dito makikita niyo yung mga lumang bagay, mga munting alaala ng kasaysayan ng simbahan ng Pasig. Pero ang pinaka-prominenteng feature ng simbahan na ito ay ang malaking legend or tradition would dictate that Dayang Kalangitan used to reside in Parian Creek. And Dayang Kalangitan married the nobility of Tondo, si Gatlontok. At nagkaroon sila ng anak, si Salaila. Ngayon, bakit kilala si Dayang Kalangitan? Siya ang huling-huling Buddhist monarch in the Philippines. He is the last Indianized queen. After nun kasi, sinakop na tayo ng pananampalataya ng Islam, Muslim. At ang unang hari ng Maynila na naging Muslim ay ang anak niya, si Salaila, na bininyagan bilang Raha Suliman. Diba? At si Raha Suliman ay nagkaroon ng mga anak. Pasok-pasok! So habang umiebas ako dito, ikutin nyo na. Okay ba yon? Ayan. Sige. Pasok po kayo, kay mahiya. Yan yung mga na-discovering halaman ni Padre Blanco at yan yung mga lumang kapilya ng bayan ng Pasig. So as you know, ang pinagbuhatan, ang may bunga, before they became separate parishes, they used to be a chapel. Kapilya, ika nga. No? May kita nyo rin dito yung lumang baptismal font. Ayan. Walang gumagawa niyan sa Pilipinas. Kaya yan ay ginawa pa sa Hong Kong. Diba? Yan yung lumang damit ng festihada. Yung pang lumalabas tuwing December 8. Kilala niyo yun? Yung mga taga rito? Ayan. Yan yung dating suot ni Bishop San Diego. Yan din isa, yung kulay ube. Ito po, for almost hundreds of years, Augustinians yung ating mga pare. But in 1910, the Belgians arrived. Ito yung mga gamit nila. At yung kongregasyon ng mga Belgians ay ang Congregation of the Immaculate Heart of Mary, CICM. Diba? Congregatio Immaculata Concepcion de Maria. No? So, sila rin ang mga nag-found ng Pasig Catholic College. So, yung mga physicians dyan, kaway-kaway. Ayan. So, yung sa baptistry, unfortunately, hindi na natin siya makikita kasi alam niyo naman, gabi, no? Yan yung dating nasa tiles nila, no? Ng baptistry. Yung ang pinipignan yung mga bata. Pag-ilit. Kung sa ilit siya. Okay. And then sa dulo po nito, nandun po sa dulo yung mga
photos, mga larawan nung siya ay kinurunahang kanonikal ng Santo Papa. Makikita niyo na si Father Roy na siyang personal na nagdala ng corona para mabautismuhan, no, ni Pope Benedict XVI. Okay. There's a lot of things here, guys. So, ito ay Immaculate Conception. Ayan, kita mo yun? So guys, tapos na yung sa museum ng Immaculate Conception Church. So katabi lang siya ng Immaculate Conception. So right now is next tayo. Bigyan tayo ng remembrance from the church. So pag pumunta ka dito sa museum, they will give you this. So nandito yung Mahal na Ina, Immaculate Conception. Tapos merong prayer at the back of this memorabilia. So, pupunta naman kami next somewhere. Hindi ko narinig kasi kung ano yung pupuntahan. Pero baka dun sa bahay tisa na tayo kasi piling ko yun yung nakalagay sa line-up ng mga pupuntahan today. Ayan, by the way, makikita nyo naman, di ba? Ito yung lumang forma ng simbahan. Si San Joaquin, si Santa Ana, ang parents. And of course, most importantly, ang simbahan natin ay isa sa mga unang simbahan sa Pilipinas na nagkaroon ng carillon bells. Yan yung uri ng kampana na hindi na hinihila. Pinapatugtog siya gamit ang tiklado. Kaya makikita nyo, iba-iba yung sounds niya. Hindi yung normal na tugtog ng isang kampana. Diba? So, huwag niyong tangkain. So, we're still walking. So, right now, we're going na to the Bahay Tisa, guys. So, yung una natin pinuntahan is the museum na Pasig Museum. Second, that was the Immaculate Conception Church, the Parish Church in Pasig. And of course, beside the Parish Church, nandun yung another museum. So, right now, we're ahead going to Bahay Tisa. So, let's go. So, we're just walking. Nag-assist naman, guys. We're walking. So, ayan, ang dami naglalakad. Nasa 40 kami lahat, guys. Kasi yun lang yung bilang ng pwedeng magpa-register. 40 participants. And I've heard magkakaroon ng second schedule this walking tour. And ipopost ko din dito kung kailan yung next schedule nila, guys. Hello? Ayan. No. Hey.
O, isang ano nga, isang masigabong palakpakan niya. Okay, so tayo ay tumawid na mula sa Pasig Cathedral. Nandito na tayo sa Plaza Rizal. It's named after our national hero. But before that, before 1919 or 1917, nung ito ay tinatag, this place is called for another name. No? Ang dati nitong pangalan ay Plaza de la Paz. Diba? Plaza de la Paz. Bakit? Maraming explanation, pero Plaza de la Paz sapagkat nung araw, Nuestra Señora de Our Lady of Antipolo, ang Our Lady of Antipolo, siya ay palaging kasama ng mga Kastila papuntang Acapulco sa Calakalang Galyon. So, the galleon trade is the precursor of globalization. Maging proud tayo. Bakit? Ang Calakalang Galyon, yun ang nagdeklara sa atin, Pilipinas at yung likod niyan ay ang chapel. Diba? Kung tawagin nila ay Biatek de Santa Rita. No? At ang Biatek na yun, inagkaroon ng mga kabataan, ng mga babies, babae, noong 1815, nung nagkaroon ng widespread cholera outbreak sa buong Maynila. Kaya nga 'di ba ang Pateros, dalawa ang kanilang pinipintuho. Ano-ano? Santa Marta, San Roque. Santa Marta ang kanilang original na patrona. Pero nung 1815 naging San Roque, bakit? Dalawa na. Kasi doon sila humingi ng tulong. Nagkakamatayan na ang mga taga-Pateros. Kaya San Roque. 'Di ba? Pag tayo may problema rin, sakit, ang santo na hinihilingan natin ay si San Roque. 'Di ba? O si Santa Claus, sino ba? Anyway, tara na. Si Doc. So guys, Sige na. we're going ahead the Bahay Pisa. So after the plaza, ito na yung next destination natin. Okay, dito muna tayo. Excited si Kuya. Wait lang naman. Ayan, dito muna tayo sa Crossroads. Ang tawag sa street na to ay Padre Burgos. Dito, Padre Gomez. Walang Padre Zamora. Diba? Bakit? Si Padre Zamora ay nanungkulan bilang coadjutor ng katedral. Diba? Si Padre Zamora. Coadjutor, ito yung parang vice parish priest, aka para siyang parochial vicar. Ngayon, inireklamo siya ng mga Pasigenyo sa Arsobispo ng Maynila. Kasi si Padre Zamora ang hilig daw magsabong. Ngayon, kaya pinatanggal siya rito ng Arsobispo. At hanggang ngayon, wala kang makikitang P. Zamora Street dito sa atin sa poblasyon. Siguro dahil talagang inayawan siya ng Pasig o dahil wala ng space para sa bagong street. Pero yung mga original na mga kalye dito ay ipinangalan sa mga bayani, di ba? P. Gomez, P. Zamora, A. Luna, ngayon ay ano na? Justice Hobson, M. H. Del Pilar, A. Mabini, di ba? So, kung ang street nyo ay pinangalan sa bayani dito sa poblasyon, ibig sabihin, your street has long been existing. No? Hindi ito yung mga street na ngayon lang nagawa. Sabihin, American Times pa, nandirito na yon. Spanish Times na, kalsada na yon. Marami ng kasaysayan at mga kaluluwang umapak doon. Diba? Lalo na sa MH del Pilar, kasi doon ako nakatira. Tara na! ng ating lungsod. Sa Friday po, ay ang ating Pasig Gastronomical Tour. So ito naman, it's a tour for kainan, no? And Capitol Commons. Kasi magkakaroon din tayo ng kasaysayan, kwentuhan sa Capitol. So again, maraming salamat. Salamat po sa Kabatang Tambul ng Pasig at salamat po sa Social Affairs and Tourism Office, City Mayor, Kuya Patrick Tandiano, ang ating patong head.
na talagang tinulungan kami, tayong lahat ng pagkawan. So salamat po. Ako po ulit si Jared Chevalier. Salamat po. As you guys can see, it's moving. Yeah, it's really moving. Walang po. It's really moving, guys. So, nakita mo yung floor dun kanina. Gumagalaw talaga siya. Pero, parang ano lang, medyo mabagal. Seconds lang siya gumagalaw. Tapos, tigil lang saglit. Tapos, iikot siya ulit. So, guys, dito tayo ngayon sa Mutya ng Pasig. Ito yung revolving tower here ng Pasig. Medyo delikado daw dito. So, yun yung tsura niya dito from here, from taas. Ganun. Ganyan siya. Nakashow ko. Excuse me.